Nasa linya rin ng atin hong komunikasyon via Zoom si Ginoong Arnel T, ang pinuno ng Liquefied Petroleum Gas Marketers Association at dati hong kinatawan dyan sa Kamara de Representante. Sabi nga niyan, once a lawmaker, always a lawmaker. Kaya nga, no? At pabatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines, sa atin hong mga taga-subaybay, sa pamamagitan ho ng kanilang pakikinig at panonood. Ano? Tayo ay napapakinggan at napapanood. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Magandang araw po sa inyo. Ginoong T, welcome to the program. Opo, magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Unang-una, makikikumusta ho kami doon sa availability ng liquefied petroleum gas sa ating hong bansa. Hindi ba ho ito apektado rin ng Middle East conflict? Sapagkat yung halos lahat ho ng produktong petrolyo, ayun, talagang pataasan ho ang tingin dito sa presyo, ano? Every week na lamang. O, minsan nga, hindi pa natatapos yung linggo, may mga adjustment na ho nga nangyayari. So, kumusta naman ho yung availability ng ating LPG? Opo, dalawa po ang concern natin sa Pilipinas, yung availability at kung gaano katagal. Pangalawa ay kung ang presyo ba ay ma-maintain or patuloy na tataas. So, doon po muna tayo sa availability. Ang availability po ng LPG ay meron po tayong 35 to 40 days inventory as of today. So, yan po ay we can cover or yung atin pong stockpile plus yung pong mga in transit na paparating ay kaya pong i-cover hanggang second week of May. Yan po yung sitwasyon ng ating LPG inventory sa ating bansa. Ang kasunod naman yung price. Well, yung price po ang hindi namin kayang mag-guarantee kung ito po ba ay gagalaw dahil nakadepende po ito sa latest update or development dito po sa Middle East. Yeah, no? May mga nagre-react ho doon sa ating mga nanonood at nakikinig ho sa atin. Tayo ho kasi ay live na napapakinggan at napapanood. Siguro ay natatandaan nila na noong kayo ay aktibong mambabatas dyan sa lower house. Ano? Siguro mga followers ho ninyo yung ilan sa mga nagre-react. Okay, tayo ho ay nationwide and worldwide na napapakinggan at napapanood. Okay. Kung magpapatuloy ho itong sigalot dyan sa Middle East, hanggang kailan ang itatagal ho ng maayos na supply para sa ating liquefied petroleum gas sa Pilipinas? Opo, ang difference po ng LPG kumpara sa diesel and gasoline. Ang LPG po, when it comes to permit, when it comes to all the storage facility natin, ay regulated po ng Department of Energy. Ibig sabihin, meron ho silang kapangyarihan na diktahan kami na kailangan namin punuin, hanapan ng produkto ang LPG product. So yan po ang direktiba sa amin ni Secretary Sharon Garin at ni Secretary Ralph Recto. Three weeks ago, kami po pinatawag sa Malacanang at kami po inutusan na kailangan siguraduhin na ang aming mga storage facility at yung mga incoming vessel should cover at least 45 days. Hindi po namin nakukuha pa sa ngayon yung target na yan na 45 days but we can say na nasa 30 to 30, 35 to 40 mga ganun po naglalaro yung atin pong inventaryo sa ngayon. Okay, ang akin hong katandem dito si Bombo Jai Rahanggayo. May ilang tanong din para po sa inyo. Bombo Jai? Sir, kasi yung pagtataas ng presyo ay sa susunod na buwan pa, buwan ng Abril. Pero ngayon, mayroon ng mga oil companies and LPG companies na hindi pa nila or kinikip pa nila yung kanilang mga products, which kawawa yung ating mga independent refillers as well yung ating mga consumers. Ano po yung masasabi niyo dito? Well, tama po kayo dyan. Very accurate po yung observation ninyo. Ang kawawa po ngayon sa sitwasyon ngayon ay yung mga independent refiller sapagkat out of the 7 terminals company na nandito po sa Pilipinas, um, naglalabas po paunti-unti. Ang kumpanya po namin kasi ay wala po kaming gaanong customer na independent refiller. Ang amin pong mga customer na iilan independent, as of March 1 hanggang ngayon po, continuously, we are serving them. Ang problem po ay yun pong mga ilan malalaking terminal ang talagang
nagbawas ng kanilang delivery. So kami po during the meeting this week, last Tuesday, yan po yung aking sinabi sa meeting sa DOE with all the industry participants, na sinabi namin that will be unfair, and we have to be transparent kung ano ang sitwasyon ng bawat isang terminal, kung kayo ba ay kapos sa produkto or kayo ba ay may sapat. Dahil kung sapat yan, dapat sineserbisyohan ninyo yung inyong dekada-dekada ng customer na independent refiller. So hopefully, nagbago po yan sana, at dahil kami man, sumuporta na po kami kahit hindi namin customer, binibigyan na po namin ng LPG. Kasi ito po naman ay talagang kailangan lang sipagan sa paghahanap ng produkto sa ibang bansa. Kahit ho anong presyo, kailangan na ho namin kunin. That is the directive of the Department of Energy, na we have to continue to source product whatever the price will be in the market, dahil talagang medyo mabigat ho ang labanan sa labas, dahil bidding na po ngayon between countries in Asia na may pangangailangan din po ang mga ibang bansa, kaya kailangan natin labanan ang mga presyo nila. And matapos itong pagsasara ng Strait of Hormuz, kasi 90% ng ating fuel requirements ay nanggagaling sa Middle East, nagkaroon ba, sir, ng pagbabago sa ating shipping cost and raw materials sa liquefied petroleum gas? Okay, sa monitoring po namin, because the Strait of Hormuz is already been 1 month ng serado, and 90% po ng ating LPG requirements sa Asia ay galing po ng Middle East. So marami po sa mga international provider namin na nandito po sa Singapore, Thailand, and Malaysia, and Hong Kong and China. Nag-divert na po yung ibang barko nila at kumukuha na po sila either Russia, like for example China, galing ng Russia na ang kanilang produkto. Ang ilang nasa ibang bansa galing na po ng Amerika at saka Australia. Pero mas mataas po ang freight cost noon, dahil ang Middle East, you can travel mga 13 days, nandito na po ang produkto. Sa US, Canada, Australia, naglalaro po yan sa 45 days to 60 days. Ang US matagal po dahil malayo. So that incur additional shipping costs. At yung shipping cost po na yan ang mabigat, dahil since nagkaroon na po ng kaguluhan on the 2nd and 3rd week of March, ay sumipa na po ito ng 400 to 500% yung freight cost. So ibig sabihin, mga 4 na beses po yung inangat. So ang impact po nito sa LPG, that is around 35% as of the moment, pero by next week, it will be around 50% of the cost, original cost in the past, during normal time. Yun po ang itinaas because of the shipping cost. Yun po yung problema natin, presyo, hindi po produkto. Okay, that's a huge amount, sir. Nais malaman ng ating mga listeners and viewers, magkakaubusan ba ng LPG sa mga susunod na buwan, sir? Well, definitely hindi po mangyayari yan. Dahil mahigpit po ang direktiba sa amin, because we are regulated. Talagang nakatutok po ang gobyerno. At kahapon, nagkaroon na po ng meeting ang DOE and other other countries' ambassador para po yung counterpart nila sa mga bansang pwede nating bilhan ng produkto. This is the members of the IEA. Ito po yung may mga malalaking stockpiling ng petrolyo. Yun na pong ginagawa ngayon ng gobyerno, yung government-to-government procurement. And nagpatawag na rin po naman ng meeting ang PNOC, dahil sila po ang naatasan bumili ng produkto para i-distribute sa mga local terminal players natin dito sa bansa. And maagap naman po sila. They are on top of the situation. Habang kami naman ay bumibili kami sa our own effort. Pero yung produkto po natin hanggang May as of now. Pero naniniwala kami at we are confident that we can buy more product on a higher price lang, dahil we have to compete. Yun po yung sitwasyon po natin. Okay, thank you so much, sir. Bobo Denise. Okay, maraming salamat po sa pagtugon sa aming mga katanungan ngayong araw po na ito, at magandang araw po sa inyo. Opo, maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat.
Mga kabombo at mga ka-Star Nation na pakinggan at napanood po natin ang ating panayam dito kay former LPG Marketers Association Representative Arnel T. Kaugnay ho sa status ng liquefied petroleum gas sa ating bansa. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.